Isang napakagandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Sa mga pagkakataong ito po ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking mga pinagkakaabalahan. Una na nga po, ito ang aking garden. Tuwing umaga, yan po ang aking ginagawa. Nagwawalis ng aking likod bahay, nagtatanim-tanim, namumulot ng kung anumang kalat ang mayroon. At talaga pong napakasarap pagmasdan itong aking mga pananim na ito. Dati nagtatanim po ako yung mga namumulaklak, mga succulent. Pero sabi nga ng aking mister, ba't hindi yung namumunga? Ito po ang aking garden. Nakita niyo yung mga goma, no? Ay yung gulong. Ay talagang ako po ang nagpinta mismo niyan. Yun ang aking pinagkakaabalahan sa mga pagkakataong ito. At meron din ako dyang mga drum ng mga margarine. Pinaglalagyan ng iba't ibang mga halaman. So meron po akong talong. Ito ang aking talong, namumunga na. Actually, dati nang namumunga yan. May pagkakataong yan po ang aking niulam. Sinasapaw lang sa kanin yan. Araglado may ulam na. May sili, marami pong bunga ang aking sili ngayon. At yung isang yon, talong yan. Talong din po yan. Ito naman po ang aking kamatis. At makikita ninyo ang kabuuan ng aking garden. Yan. So itong unang mineral water na bote, makita nyo, may tanim po lahat yan. Isa-isahin ko pakikita sa inyo yan, mga kaibigan. Yung dalawang yon, nagulong, ito, yan po ay rambutan. Ito po isa pa uling rambutan. So, puro semento kasi ang aming lugar, kaya talagang tinipak ko yung bato doon. Ako mismo nagtipak noon para maitanim ko yung mga puno na yan. So, itong dalawang punong ito ay kalamansi. Minsan nga lang ay talagang nagiging abala sa akin ng mga aso. Dahil, pati kalamansi, ako, nililikot ng mga aso. Makita mo na lang bali-bali. Yan, radish. So, ito po yung aking bayabas. Actually, yung guava apple na yan, napakaliit pa, bagong bili. Ito naman ang aking radish. Ayan. So, minsan, pag talagang gusto namin ng gulay, kinukuha namin ng dahon at inilalagay namin sa munggo. O, di may ulam na kami. Ito naman po ang aking kamyas. So, ang kamyas ay makikita nyo na nakatanim lang sa isang mineral water na bote. Yun, yung nasa gulong na asul na yun naman po ang mangustin. Yan. So, yung dalawang dilaw na to, may in-order akong avocado, dadating po mamaya. So, yan naman po ang lemon, yung nasa gitna. May ube. Ito, marami po tayo ditong mga sili. Ito, pongkan. Yan, punong yan. Pongkan po yan, yung isa naman kiat-kiat. Okra. So, mga namumunga po yung mga yan. Siguro, more or less, mga isa hanggang sa kalahating taon malalakit may bunga na yung mga yan. Ito po ang aking marami po yung sibuyas na yan, pero isa lang palang yung sumisibol. Yung gulay din po yun. Ito naman ay another kalamansi. Kita nyo? Ito naman po ay luya. Mga kaibigan, kapag kamatis, kapag masipag ka magtanim, meron kang aanihin. Ito po ay grafted na yung maasim. Yan, nabumunga din po yan. Hindi po siya kalamansi. Puno po siya ng dayap. Ito naman po ang aking Indian mango. So, grafted din yan. Talagang pinagkakaabalahan ko talaga yan. Ito mga kaibigan, nakita nyo. Sa Luyot. Bumili po ako sa Ace Hardware ng mga iba't ibang buto. Ayun, kagaya ng saluyot. May pechay. Ayan, tumutubo na sila. Sabi ko nga kanina, ang aming kapaligiran ay puros mababato or sementado, kaya puro sila nasa paso. Ito po ang aking Margosor Ampalaya. Gumagapang na po siya. Mga improvise lang lahat ang aking ginawa diyang mga tali-tali.
Mga kaibigan, ito ang pinakamaganda sa lahat. Tinanggalan ko siya ng dahon actually. Pinupuno ko din ng dahon. Ito yung cucumber or pipino. Pag medyo madilaw ng dahon, tinatanggal ko na po siya. At para hindi maging kaagaw ng nutrients o ng sustansya yung magiging bunga sa mga dahon na naroon na hindi naman ganun importante talaga kasi pwede naman tanggalin. Yan po din ay pipino. So meron akong 2 latang pipino. Sa bandang doon, ayun, nakita niyo po yun ng blue ternate. Ayan, lumalaki-laki na aking blue ternate. Okra. Itong okra to, masyado pong blessing yan. Dami-dami ko nang harvest dyan. Yung blue ternate din. Mga kaibigan, kapag may tinanim, meron kang aahinihin. Pechay, radish, mustasa. Ayan po ang aming mga gulay sa likod bahay. Doon po sa may nakita yung bakod. Meron din ako doong guyabano. May tanim din ako doong tanglad. Alam niyo, pag naglaga ka ng tanglad yung sabaw nito, lemongrass sa English. Lagyan mo lang siya ng blue ternate, honey, napakasarap na tea. Yan ang aking nasa blue, Yan po ang aking mangosteen. O di po ba? Dito lamang, umupo ka sa may payong na yon, pagmasdan mo yung mga pananim, talaga namang marerelax ka. Nakita niyo, malapit-lapit nang mamunga ang aking mga kamatis. Ayan. So, ang aking dayap. Another pangalan ng dayap, parang malapit-lapit na siya sa Santones, ganoon. Kundi ako nagkakamali. So, mga halaman po iyan na talagang pakikinabangan pagdating ng panahon. So, ang medyo maliit lang sa akin, yung guava apple, itong nasa pula, at saka asul na gulong, dahil po medyo kada-deliver lang po sa akin yan. Yung dineliver, sabi 2 daw 2 feet, pero parang hindi pa nga umabot ng kalahating sukat ng ruler yung i-deliver. Kaya, but anyway, okay lang naman, buhay naman po siya. Yan. Ito ang pinakamaganda sa lahat, ang aking rambutan. Yan po mga punong yan, puros binili ko yan. Minsan nagsinigang po ang mister ko. Kumuha ako ng maraming talbos ng kamote. Sabi niya, ba't ang dami? So pagkatapos nung kinuha ko po yung pinakamatigas na parte at itinanim ko doon. Ito naman po yung celery. So pag bumibili siya, yung may ugat. Kasi every morning po, nagbe-blender kami ng celery. May kasamang lemon or sometimes kalamansi. Kaya yung celery tinatanim namin doon. At nagdadahon na rin siya. Mga kaibigan, napakaganda pong pagkaabalahan ang mga bagay na ito dahil nag-enjoy ka na, bukas makalawa, may mga harvest ka pa. Ayan, kagaya ng lemon na yan. Mga bagay na nakatanim dyan halos mga kinakain ko po lahat yan Every morning, sabi ko kanina, nagbe-blender kami ng lemon. May kasama siyang carrot minsan, mansanas, tsaka celery. Ganun po yun. Taste lang sa konting lasa kung ayaw nyo ng lasa ng celery, pero masarap naman siya. Yan po. Minsan dito po kami nananghalian pagtanghalian. At nakaka-relax naman talaga. Yan po ang aking garden. Mga kaibigan, yan po ang aking pinagkakaabalahan sa kasalukuyang panahon. Maliban sa ibang bagay pa na aking ginagawa. Pero mas ang aking oras ay nakatuon dito sa aking garden. Dahil talaga pong nag-e-enjoy ako sa pagtatanim ng iba't ibang mga gulay at puno. Kaya salamat po mga kaibigan sa lahat ng sumusuporta, nanunood at nakikinig sa aking channel. At magtanim din kayo. Kasabihan nga, kapag may tinanim, mayroong aanihin. So bukas makalawa, pag inanim mo yan, diba, napakaganda at napakasarap ng buhay na palaging kumakain ng gulay. Kagaya ng ubi doon sa may likod ko. Yung ubing yon, bukas makalawa kahit siya'y nasa timbang malaki lang. Kaya mga kaibigan, muli, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking channel. God bless everyone.